ko po, sobrang busy ng daddy. Hindi ko nagampanan yung ating mga uploading. Alam niyo na. Kasi nag-emergency po yung mami ni Mami Tutan, si Nanay Emma. Nanay Emma, pagaling po kayo. At nasa ano po siya, kasalukuyan nasa ospital. And anyway, ang sakit kasi talaga pinakamaganda i-prevent natin. Yung mga bagay na bawal sa atin, especially yung pagkain, kailangan natin sunod lang yung proper diet. Kailangan natin. Walang iba yan sa pag-iibon na kailangan ng magandang protina. Pag sobra naman sa protina, mag-over naman sa sa weight. Ito ibon natin nasa training si Jackie, saka ito si PG. Ito naman si inalpasan muna si Jeff. Sa tingin ko lalaki si Jeff eh. Kala ko Jepoy pala. Shoutout sa iyo Boss Jeff Carlos ng Sapa Tres Media. Itong ating ibon na si Milo, natutuwa naman ako na nagpisa na siya. Kasalukuyan meron na siyang 2 baby. At lahi po si Milo ng champion fancier din na si Boss Noel Samson. At itong ibon natin na si Luis, isinunod ko na lang sa original na lahi na meron sa dugo niya. Line po siya ni Luis Chu. Nung oras ba kami nakauwi from hospital ni Mami Tutan, hindi ko na rin maalala kasi sobrang busy. Pero nagawa ko pang magpatuka sa kanila kagabi na namumutok yung labi natin dahil nga siguro medyo busy tao. Alam mo na namamaga pa mata ni Daddy Tutan, sobrang pagpupuyat. Nasa labas si Jerica hindi ko maisingit sa schedule ko, pero kailangan ko na lang bumili ng materyales para sa pinaplano ko na yung gamitin yung mga frames doon sa loob ng bahay na kagaya nito. Mayroon pa akong 2 ganito kahaba doon. Mukhang nagkakaunawaan na. Nagkakaunawaan na. Masisira ang pamilya nito ni Baba. Nililigawan mabuti si Latek. Ang ibon na hiniram lang natin sa isang fancier na kaibigan. Hindi natin si Luis meron din 2 baby. Ito naman si Pulanggi, si Jumbo, ang asawa si Jumbo. Ang linya po nito pinagkatiwala sa atin ni Boss Jerry Calitis. Shoutout sa iyo, boss. Ito yung ating mga ibon. Meron na siyang isang pisa. Hindi po successful yung isang egg, kaya po na-dispose ko na. Po siya, wala similya. Yung ating pagkikendeling, kagaya rin po yun ng pagtingin sa parang sa pag-ultrasound ganun, something. Pero sa atin, kinukuha ko yung itlog, tinatapat ko lang sa ilaw at ginaganyan ko yung paghawak. At pag merong mga sapot na namumuo, matik yun, buhay. Merong similya. Pagka yung itlog, span of 5 days hanggang 8 days, walang sapot, medyo late maturing yun. O di kaya, wala talaga similya. Ganun po nangyari sa itlog ni Pulanggi na isa. Hinintay ko po magkaroon ng formation hanggang 10 days. Wala po talaga. Kaya ginawa ko, dinispose ko na siya. At meron naman siyang anak na isa. Ang ibon natin naman na si Pango, andito pa rin sa atin. Wala pang gustong kumuha kahit pinamimigay ko na.
May nagsabi na bata, kaya lang ayoko ipagkatiwala sa bata kung hindi marunong mag-alaga. Ito, si Jerica, nasa labas. Inalpasan ko muna siya para makapagpag siya ng katawan. Sa tingin ko, malapit na rin siya mangitlog. Mga wrinkles ni Daddy Tutan. Alatang-alata ng edad. Ang ibon natin na si Stitch na nasa itaas, mayroon na pong isang itlog. Ang kabangga naman niya isang sablon na blue bar white flight. Isa siyang sablon line. Itong ating ibon, ko alam kung ilan pa yung nandoon, pero nakita ko si pumasok dito, si Mosaic. Ayan po si Jerica. Jerica gusto nang pumasok. Wala. Jerica, pasok. Sok. Ang whistling po, lalo pong nakakatulong pa rin sa kanila. Para pag narinig nila, matik, ibig sabihin na andito si Daddy Tutan. Kapag ang ibon natin, mukhang nagkakamabutihan na. Kaya lang, hindi yan ang pares ni Baba. Ayun. Aba, bumuga na pala si Noble. Ayun, ngayon lang. Kaya pala umalis sa pugad, magre-refresh. Ayan, kay itlog lang po niyan. Ayun. Kitang-kita po sa camera, walang halong camera tricks. Hello guys, nangitlog na po si Noble. Ayos. Magandang balita yan. Isa lang? Isa pa lang. Meron pa. Isang buga pa lang. Itong nasa baba, itlog po yan ni Noble. Cross kulit. Tapos meron tayong ibon sa labas. Okay. Sagit lang. Wait lang. Ito guys, ang mga ibon natin mukhang nililigawan naman ngayon ni pinoporman si Latek. Ayun si Latek, pinoporman ni pinoporman ni Masbate. Si Latek. Ayun si Latek. Latek. Ayan. At katapos lang nilang magsiligo, ito po yung swimming pool. Ayan. Ang mga ibon natin, ang iba, nandito pa sa trapping. Sa trapdoor natin. Kasi nag-alpas ako kanina. Nandito pa sila. Napapansin nyo, mga butbut sila. Pinedirin ko po sila bago pa maghubad ng balahibo pagdating ng training. Fresh na mga pakpak nila. Ayan guys, tingnan nyo, may mga tubo na sila. The span of 2 weeks, meron ng mga 4 inches hanggang 5. Tamang-tama na yun para sa kanilang pagbibihis. Ang ating si Jeff, andun pa rin sa labas. Ang ating Mosaic, andito naman sa sa loop natin sa taas. Tingnan pa natin kung ano pang senaryo ang may dudulot natin at makikita natin sa kanila. Ang good news, si Miss Tapia ay engaged na. Kay Hapon. Wow! Kay Hapon. Sila ni Hapon. Maganda. Ang ating mga balahibo na nasa loob, mga nagpe-feathering na po sila, kaya sa mother time, kailangan natin yung ayusin. Kasi wala naman tayong loopman Hindi naman tayo ganun kapalad sa pananalapi, pero masipag po tayo. Yun lang po ang kakayahan namin ni Mami Tutan. Na kitang-kita nyo naman na nagpupursige kami sa buhay. Pati kalakal. Nag-aaway yung dalawa. Ay, si Adrian. Si Adrian saka si Pango. Ayun. Ito si Pango nga pala guys. Ayun, yung ibon natin. Ayan.
natapon po yung patukan, hindi ko na winalis. Kasi nga, kami rin malapit nang umalis. Papunta na kami sa tindahan. Umihip na ang aming alarm clock. Kami ay pupunta na sa hanap buhay. Kailangan namin ng grind everyday. Nakikita niyo po si Pango. Ayan po si Pango. Ang ibon natin na paitlogin ko na lang. Si Pango saka si Batok. Ito po si Pango, yung cowboy na Pango na mukhang mongoloid. Tapos ito si Batok na mukhang hindi mo magsuklay. Yung puti. Ayan po, ayan. Ang pangit talaga. Bakit pa napuntahan dito yan? Napunta dito yan. Naawa kasi ako eh. Alam niyo naman ng Daddy Tutan. Pag mga ganyang pero gagawin ko silang yaya. Gagawin ko na lang silang babysitter. Ang itlog nila, siguro, i-dispose ko. Sisiksik ko yung itlog ni Sablon. Oh. Sa'yo na yan. Ang ating Okay. Sa ating breed siguro baka isalpak ko dito. Nag-iisip ako kung si Phil North sa mga susunod nating clutch. Pero titingnan ko pa rin. Mahirap kasi kung by the way, yung napulot natin sa Kalakal, eto na. Yung feeding bowl ng aso, ginawa ko namang nest. Nilagyan ko ng black sand. Tapos yung pa yung isa, binigay ko naman kay Berta. Nilagyan ko rin ng black sand. Kasi alam nyo, ang black sand, maganda po gamitin. Kasi hindi nilalanggam. Yung isang bag po na yun, binibili ko lang sa applyan ng 30 pesos. Sama na buhat. Ito sila. After eating, sama-sama sila rito sa ating viewing. Ayan. Ang ating viewing yan. Nagiging viewing din nila tong trapping system natin. Sa ating traditional na inclined na open. Tapos itong susunod na dadaanan nila, ayan. Yan, native trapping. Once na pumasok ang ibon dito at gusto niyang bumalik, hindi niya magagawa. Kasi babangga na yung pakpak niya rito. Diyan, sa inclined na traditional. At afterwards, pagka pumunta naman siya rito, pumasok, tingnan natin tuturuan natin to si Jackie. Jackie, pasok. Sok. Ito training natin siya na pumasok doon. Yan. Hindi na siya nag-aalangan na pumasok kasi meron na siyang landing board dito na mababa. Once naman na bumalik ang ibon dito sa ating T-trapping, hindi na rin siya lalong makakalabas kasi babangga na yung katawan niya rito. Once na pumasok siya, gaganto na siya. Kaya bangga na siya. Hindi na siya makakalis. At i-enjoy na niya yung buhay niya doon sa loob ng kanilang breeder's cage. Siguro pag gumanda-ganda yung bulsa ni Daddy Tutan at bigyan ako ng allowance ni Mami Tutan, baka makagawa na ako ng separate na Mami Tutan, I love you. Ang ganyan talaga naglalambing lang. Kailangan natin ng magandang trapping system. Kailangan natin ng magandang breeding na pamamaraan. Kasi once ang ibon natin colony, malaki ang tsansa na na mabasag yung itlog, mabugok kasi nga territorial sila. Ang ibon natin na pumasok po sa ibang pugad, bubugbugin ng may-ari ng pugad. Edi maggarambulan sila sa cage, sa nest. Kahit marami ang nest natin, kailangan pa rin natin i-separate talaga. Batay din sa mga nakikita ko sa aking pag-love visit. Shoutout sa'yo, paring JR Tumampil. Papasyal din ako dyan. Kami natuloy. Hindi tayo tayo may pasok sa schedule. Alam nyo na kasi marami rin ginagawa.
Bukod sa isang pansier, minsan teacher din ako. Alam nyo mga students ko, kailangan din natin na, ng matuon natin ating pansin sa pag-aaral. Ang isang pansier ay isa rin pong estudyante. Kailangan po niyang matuto ng matuto. Ang pag-aaral ay mahalaga. Yan ang kayamanan na hindi mananakaw. Tama, Kuya Kim? Pasok! Hindi po yan. Ibig sabihin lang, ang pag-iibon natin para tayo nag-aaral, everyday learning from other fanciers na friends natin, sa pagtuturo nila, sa konting kaalaman. At yun naman handa ako namang i-share sa inyo, mga subscriber natin out there, from other countries, foreign lands. Thank you sa inyong pagsuporta sa ating channel. At kung hindi ako masyadong nakapag-post, alam nyo na, dahilan. Bukod sa unahin ko yung grind, kailangan talaga natin ng grind. Kailangan yun. Tapos nagkaroon pa tayo ng konting emergency sa pamilya. Siyempre, unahin natin yun. Get well soon, Nanay Emma, Ate Mile. Alagaan po si Nanay. At palaman natin yan, si Nanay Emma, na ngayon nasa isang maayos na ospital naman sa Las Piñas. Napakabait po ng mga empleyado dyan. Shoutout po sa pamunuan ng Las Piñas General Hospital. Napakabait nyo, napakabilis ng proseso. Napakarami nyo natutulungan. Sana po mas mapaibayo nyo pa yun. Ang ganda ng ginagawa nyo ng building. May extension sa Anyway, hindi po yun ang kailangan natin i-share sa inyo. Kailangan ko lang din pong sabihin sa inyo na nagiging busy si Daddy Tutan sa everyday life niya. Sa paghahanap ng salapi, para sa pamilya, para sa mga ibon, para siyempre sa ating hanap buhay. Siyempre, hindi mawawala yun na nagkakasakit ang pamilya, pero wag naman sana. Mas mabuti yung iiwas na lang tayo sa pagkakasakit. Kung anumang bagay na magpapasama sa iyo, kagaya ng paggagala, pagpapaulan, hindi pwedeng gawin yon. Talaga iba na ang panahon. Wala pong pinag-iba sa pag-iibon. Sa climate change, pabago-bagong klima, nagkakasakit sila. Usong-uso ang trangkaso, maging sa kalapate, usong-uso ang pagkakasakit. Kaya po pangarap ko na mailipat na sila sa magandang breeding section na separately. Ayoko na nito ng colony. Kasi talagang maraming nababasag na itlog. Bullying, territorial, mga ibon natin. Ganun talaga. Talaga. Ano ba ito? Sino ka? Si Baba po yan. Pinoporma niya si Miss Tapia. Si Miss Tapia, keke na yan. Siya jowa na siya ni Hapon Marquez. Shoutout sa iyo, Boss Hapon. Ito po, buhay ni Daddy Tutan. Kung bago lang kayo sa channel na to, sana maibigan yung pindutin yung subscribe button nyo sa ilalim. Kailangan natin yung all notification. Yan na lang po. I-like and share na rin po. Open po tayo sa comments. Salamat po talaga. Arigatou gozaimasu. Minasan. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat. Kyoskite. Mag-iingat po tayo. Sa ating everyday life, kailangan po natin mag-ingat. Masyado pong vulnerable ang ating buhay, nag-iisa lang. Thank God. Thank you, Papa G, sa everyday life na nakukuha namin, sa everyday na kalakasan ng aming katawan upang magampanan ng aming mga trabaho at pagiging isang mabuting mamamayan na may takot sa Diyos. Salamat po at mabuhay po tayong lahat. Mangarap lang mangarap at libre lang yan.